Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Bading, hindi ka pa rin ba nadadala dyan sa asawa mo? Matapos mang babae ay patatawarin mo rin? Hindi naman daw niya sinasadya eh. Aba, may balak maging santa. Hindi na uso yan sa panahon ngayon ha? Huwag ka nang magbalak pa, sister. Siguro may pagkukulang ako bilang asawa, Sam. Kaya din siguro sa iba nahanap ng asawa kong pagmamahal. Hep hep hep, Diyos ko day. Huwag na huwag mong sasabihin yan sa harapan ko ha? Wala akong kaibigang gaga. Hindi mo kasalanan kung bakit naghanap ng iba yung asawa mo. Kasalanan niya yan kasi hindi siya marunong makontento. Mga lalaki nga talaga. Lalaki ka din naman ah. Biologically, yes. Pero mas maayos naman kaming mga bading mag-alaga ng mga babae, ano? Isa pa, bakit mo iniiba ang usapan? Yang stapador mong asawang topic natin dito eh. Hayaan mo na, Sam. Okay naman na kami. Sa amin naman siya umuuwi. Nabibigyan niya naman kami kahit papano ng panggastos dito sa bahay. Hay nako, bruha ka. Hindi ka naman ganyan dati ah. Prinsesa kang pinalaki ng mga magulang mo. Tapos ngayon ay hinahayaan mo lang ang asawa mong gawin ng mga pambababae niya? Isang malaking sampal sa akin ang lahat ng sinabi ni Samuel. Inaasahan ko nang gigisingin niya ako sa realidad. Kaya naman minsan lang din ako makipagkita sa kanya dahil ayaw kong makarinig ng kung ano pang mga salitang pampagising sa akin. Alam ko naman na ang lahat eh. Alam ko naman na hindi na tama ang pagiging martir ko sa asawa ko pero mahal ko siya. Kahit naman babae pa siya, ay mahal ko pa rin siya. O ano? Natahimik ka dyan. Kainin mo na nga yung pagkain mo. Ubusin mo yan lahat ha. Yan ba yung inaalagaan ng asawa? Ang payat-payat mo na oh. Ibang-iba ka na talaga sa babaeng nakilala ko noon. May 2 anak kasi kong inaalagaan. Hayaan mo, mababalik ko rin yung dati kong katawan at ayos. O siya, bilisan mo na dyan. Bibilhan pa natin ng grocery yung mga inaanak ko. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Hindi rin kami pinababayaan ng asawa ko. Kusang loob ko namang binibigay. Hindi ka naman nanghihingi. Kung pag-aawayan niyo pa yan ng asawa mo ay susugurin ko na talaga siya. Oo na. Hindi ko na yan tatanggihan. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Miguel. Tanging pag-irap lang ang ginawa sa akin ni Samuel. Alam kong malapit na niya akong sabunutan. Kung hindi niya lang ako kaibigan, ay tiyak na sapok na niya ako para tuluyang magising sa katotohanan. Ilang taon na kaming magkaibigan ni Sam. Naging malapit kaming magkaibigan nung nasa kolehiyo pa lamang kami. Nagkakilala sa isang club hanggang sa napapadalas na ang pagkikita naming dalawa. Isa siya sa mga matalik kong kaibigan kung maituturing. Simula nung magkaanak kami ni Miguel ay dumadalang na lang ang pagkikita naming dalawa. Abala rin kasi si Sam sa trabaho maging ang paglabas-labas ng ibang bansa. Nang makauwi ako sa bahay ay mukha ng asawa kong bagot na ang naghihintay sa sala ang bumungad sa akin. Akala ko ba ay saglit ka lang? Anong oras na oh? Di ako makagalaw-galaw dito dahil sa mga bata. Pasensya ka na. Napahaba kasi ang usapan namin ni Sam eh. Kakauwi lang niya kasi galing Japan. Binilhan niya ng groceries ang mga bata. Baka sumbatan pa tayo niyang kaibigan mo ha? Alam mo naman ang mga bakla. Kung magalit ang mga yan ay halos baliktarin na ang mundo. Bakit naman magagalit si Sam sa akin? Siya nga mismo ang nagsabi eh. Hindi naman daw ako nanghingi. Kusa naman niyang binigay ang mga ito. O siya. Magluto ka na. Nagugutom na ako eh. Hindi ako makakain dahil sa mga anak mo. Pwede mo naman sila dalhin sa kusina habang nagluluto ka. Tignan mo na lang. Ako pa talaga ang hinintay mo. Nakakain na ba sila? Paano kung may nangyari sa kanila habang nagluluto ako? Eh di kasalanan ko pa. Bilisan mo na dyan. Magluto ka na. Ikaw na rin ang magpakain sa kanila. Napairap na lang ako sa kawalan. Hinding-hindi ko talaga siya maaasahan dito sa bahay. Wala na lang akong nagawa kung hindi ang sumunod sa sinabi ng asawa ko. Alam ko ang hirap sa pag-aalaga ng bata. 2 taon lang kasi ang agwat ng edad ng mga anak ko. Magta-3 taon pa lang ang panganay namin, kaya naman medyo matrabaho ang pag-aalaga sa kanila.
Nagsaing lang ako ng kanin tsaka ininit ang ulam na pinatake out namin ni Samuel. Malaki ang pasasalamat ko sa kaibigan kong yon dahil nakakain na naman kami ng masarap na ulam. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako pinapakain ng masarap ni Miguel, pero yun bang galing sa mamahaling talagang restaurant ang tinutukoy ko. Pagkatapos kong maghanda ng makakain ay tinawag ko na si Miguel upang kumain. Ang tagal mo naman magluto. Hindi mo man lang pinakiramdaman na nagugutom na ako. Pasensya ka na, medyo mahirap kasing magpaliyab ng kahoy eh. Hindi pa kasi tuluyang natutuyo ang mga panggatong natin. Anong gusto mong palabasin? Nagagastos na naman tayo para sa gas stove na yan? Wala naman akong sinabi ah. Nagpaliwanag lang ako na kaya ako natagalan dahil… Pwede ba, Julia? Napag-usapan na natin to, di ba? Wala tayong pera para dyan. Lumaki naman akong kahoy ang panggatong namin. Ano pa bang inaarte mo? Migs, wala akong sinasabi. Maiwan na nga kita. Saan ka naman pupunta? Sa mga anak natin, san pa ba? Inis ko siyang iniwanan sa kusina. Wala akong oras at ganang makipagtalo pa sa kanya. Pinuntahan ko na lang ang mga anak kong nahihimbing sa pagtulog. Napabuntong hininga na lang ako habang pinagmamasdan sila. Tama nga si Samuel. Kulang sa nutrisyon ng mga bata dahil mahahalata sa mga katawan nila ang kapayatan. Napatingin rin ako sa sarili ko sa salamin na nasa harap ng aming higaan. Malaki ang pinagbago ko buhat ng magkaanak ako. Imbis na tumaba ay mas lalo akong namayat. Ibang-iba ang katawan ko sa dating ako. Kung nakinig lang sana ako ay baka sobrang layo ng estado ng buhay ko mula sa buhay ko ngayon. Hindi kami nagpansinan ni Miguel ng gabing yon. Imbis na sa kanya ako tumabi, ay pumunta ako sa kwarto ng mga bata upang bantayan sila. Wala akong narinig na kung anong salita kay Miguel kaya naging payapa ang gabi ko. Kabaliktaran naman ang nangyari sa akin kinabukasan dahil naririnig ko na ang mga kaluskos na nanggagaling sa sala. Tulog pa ang mga bata kaya agad akong lumabas para tignan kung ano ang nangyayari. Naabutan ko ang kapatid ni Miguel na hinahalongkat ang mga groceries na binili ni Samuel. Marisa, anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga pa. Ang damot-damot nyo naman. Marami pala kayong biskwit rito eh. Bakit hindi man lang kayo namigay? Kung meron nga sa bahay ay kayo ang unang nakakakuha. Marisa, bitawan mo nga ang mga yan para sa mga bata yan eh. Bakit nakakaintindi na ba ng pagkain ng mga pamangkin ko? Ikaw talaga napakadamot mo. Parang ito lang eh. Dalhin ko na ah. Yan na nga lang yung pagkain nila eh. Ibalik mo nga yan. Aba, pinapalabas mo bang ginugutom kayo ni kuya? Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko kayong maintindihang magkapatid eh. Ang hilig niyong maglagay ng salita sa bibig ko. Hindi ko nga naisip yan eh. Ibalik mo na nga. Malakas na kalabog ng pinto ang saglit na nagpatigil sa pagtatalo naming dalawa. Inis na mukha ni Miguel ang tumambad sa amin. Pawisan ng asawa ko na may dalang pandesal sa kabilang kamay niya. Ano na naman yung ingay na yan? Putya! Ano kasi kuya eh? Nangihingi lang naman kasi ako ng isang piraso nitong biskwit tapos ayaw pa akong bigyan ni ate. Kung ano-ano pang sinasabi niya sa akin. Napakasinungaling mo talaga, Marisa. Bakit hindi mo bigyan, Julia? Alam mo ang ugali ng kapatid mo, Miguel. Sa tingin mo ba ay nanghingi siya at hindi lang isang kinuha niya? Bigyan mo na lang. Hindi naman sila nagdadamot kung meron sila. Yan nga ang sabi ko sa kanya kanina, kuya eh. Ako pa talagang sisiraan niya. Hindi lang isang gusto niyang kapatid mo eh. Halos kunin na niya ang lahat ng pagkain dyan. Alam mo namang para sa mga bata yun. Kuya naman, dahil sa biskwit lang na ito, aawayin na ako. Ano Miguel, kakampihan mo na naman yung kapatid mo? Hanggang ngayon ba'y magtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo? Sige, sila ang paniwalaan mo. Ganito na lang kasi tayo palagi eh. Bakit pa ba ako nagulat? Isang malakas na sampal ang pinakawala ng asawa ko. Halos mabingi ako sa lakas ng ginawa niyang yon. Alam kong inaasahan na ni Marisa ang gagawin sa akin ni Miguel. Napahalukip-kip na lamang ito habang hawak ko ang pisnging nasampal niya. Huwag mong pagsalitaan ng kung ano ang pamilya ko. Matuto kang lumugar. Imbis na umiyak ay natawa na lamang ako habang pinagmamasdan ang papalayong figura ng aking asawa.
Hawak ko pa rin ng plastic na pilit kong inagaw kay Marisa habang ang isang kamay ko naman ay nakahawak pa rin sa pisngi kung saan ako sinampal ng asawa ko. Yan kasi, kung hindi ka na lang sana madamot, hindi mangyayari yan sa'yo. Bitawan mo yung biskwit, Marisa. Kung hindi ay babalik ko talaga ng 2 beses sa'yo ang sampal na mula sa kuya mo. Ano akala mo sa akin? Hindi ako gaganti? Diyan ka na nga. Ang pangit naman ng lasa ng biskwit na yan eh. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinagdadamutan. Dahil hindi para sa'yo yan. E di yun na. Marahas niyang binato sa akin ang pagkaing dapat para sa anak ko. Alam niyang hindi ako nagpapatalo sa mga ganitong bagay. Hindi na nga ako halos mabigyan ng pera ng asawa ko, pati ba naman pagkain ng bata ay kukunin pa nila? Naiiling na lamang akong napahimas sa kaliwang pisngi ko kung saan ako nasampal ni Miguel. Agad akong naghanap ng tindahan na pwedeng pagbilhan ng yelo. Hindi pwedeng makita ni Samuel ang bakas na sinaktan ako ni Miguel, lalong-lalo na ni Mama. Noong araw kasi ay nagkasundo kami ni Samuel na bibisitahin si Mama sa bundok. Doon na kasi siya tumira buhat nang mamatay si Papa. Mabuti na lang at hindi gaanong namula ang sampal na yon kaya medyo matatago ko pa kay Samuel ang nangyari. Akala ko ay nakaligtas na ako dahil nang pumasok siya sa bahay ay agad niyang napansin ang mukha ko. Bading ka? Ano nangyari dyan sa mukha mo? Bakit namumula yan? Wala to, ano ka ba? Nauntog lang sa pader. Bakla, hindi lang basta untog sa pader to. Mukhang palad ang dumaan dito ah. Ang kulit, nauntog nga. Malikot kasi itong mga bata eh. Lokohin mo na ang lahat ng tao pero wag na ako. Sino ang nanakit sa'yo? Si Marisa? Si Miguel ba? Bakit kasi naktan ng magaling mong asawa ha? Sabihin mo sa akin. Wala nga to. Huwag mo nang buksan ang usapang to sa harap ni Mama. Ayoko siyang mag-alala eh. Ay hindi. Hindi ako tatahimik lalo na't hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Magbubunga nga ako, sinasabi ko talaga sa'yo. Ano nga ang nangyari? Wala akong nagawa kung hindi ang sabihin na lamang kay Samuel ang nangyari. Wala akong itinagong detalye sa kanya. Mas mabuti na yon dahil nababawasan ang sama ng loob ko sa mga nangyari. Matapos kong ikwento kay Samuel ang lahat ng nangyari ay hindi ako mapalagay nang tignan ko siya. Nanggagalaiti ito sa galit. Isang kibot na lang sa kanya ay alam kong sasabog na siya sa galit kaya hinayaan ko na lang muna siyang kumalma bago kausapin. Napakapatay gutom talaga ng babaeng yan. Para na lang sana sa bata ay aagawin pa niya. Wala bang trabaho yan? Ayoko na siyang pag-usapan. Hayaan mo na, tapos na rin naman eh. Ay hindi pwede. Pag-uusapan natin yung mga animal na yan. Tapos imbis kampihan ka ni Miguel, ay siya pa talagang nanakit sa'yo ha? Wag lang yan magpakita sa akin. May paglalagyan talaga yan sa akin. Babaero na nga, tapos nananakit pa ng asawa. Salong-salong mo lahat ng swerte ha. Away mag-asawa lang yun. Alam ko na sa oras na makialam ka na, ay paniguradong magkakagulo na kaming lahat. Kaya ko pa namang tiisin eh. Wala namang mangyayari sa amin kung walang makikialam. Alangan naman na pabayaan kita. Ako na lang ang kaibigan mo dito. Sa tingin mo ba ay may kakampi ka pa? Tama ng pagpapakasanta mo. Hindi ka mabait. Mas masakit yata yung sinabi mong yan kaysa sa ginawa ni Miguel ha? Ayun. Lumabas din ang katotohanan. Isang beses ko lang palalampasin to ha. Sa oras talaga na may mangyari ulit, pasensyahan na lang. Ayokong sinasaktan ka pa naman. Natahimik na lamang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Kilala ko siya. Kung ano talaga ang sinasabi niya ay talagang gagawin niya. Minsan, kinabahan na rin ako sa kaya niyang gawin dahil alam kong kahit saan siya pumunta ay may nagagawa siyang kakaiba. Hindi na ako nagpaalam pa kay Miguel ng araw na yon. Iniwanan ko na lang siya ng pagkain para wala siyang sasabihin sa akin sa oras na makauwi kami ng mga bata. Imbis na iwan ng mga bata sa biyanan ko, ay dinala ko na lamang sila. Alam kong nakaabot na sa aking biyanan ang nangyari, kaya baka kung ano na naman ang sabihin niya sa akin. Hindi kita maintindihan eh. Hinahayaan mo na lang ang sarili mong ganyanin ng pamilyang yan. Sobrang ganda ng buhay mo. Maayos ang pagpapalaki sa'yo. May utak ka at itsura. Dagdag mo na rin na may pera kang tao, ha? Wala akong pera. Ni hindi ko nga naranasang magtrabaho eh.
Kahit naman hindi ka magtrabaho ay magkakapera ka pa rin. Ikaw kasi, ang taas-taas ng pride mo. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa bahay ni Mama. Malawak ang lupain niya, maraming tanim na gulay, palay at maging mga prutas. May mga alaga din siyang hayop na siyang pinagkakakitaan niya. Gaya nga ng sabi ni Samuel ay hamak na mas maganda sana ang buhay ko ngayon kung hindi nangyari ang bagay na yon. Nabalik na lang ako sa realidad ng tapikin ako ni Samuel. Nasa harapan namin si Mama na may malaking ngiti sa mga labi. Ang tagal mong hindi nakauwi ah. Paano ba naman, Mams? Mandirigma yata dati ang asawa ng anak mo. Bakit? Ano ba ang nangyari? Wala ma, wag mo nang pansinin yung sinabi ni Samuel. Oh, halina kayo, pumasok na kayo. Mukhang napagod ang mga apo ko sa biyahe ah. Ang tagal nyo pang nawala. Wala na tuloy akong balita sa inyo. Wag ho kayong mag-alala ma, kung makaluwag-luwag ay dadalasan ho namin ang pagbisita rito. Naku anak, kung may problema ka ay huwag kang mahihiyang magsabi ha. Parang ibang tao ka naman eh. Lagi mo na lang sinusolo ang problema. Yan ang sinasabi ko sa kanya, Mamshi. Hindi ko lang maintindihan dyan sa anak mo kung bakit nahihiya pa rin lumapit sa inyo matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ko naman siya masisisi dahil biglaan naman kasi yun. Pero nandito lang ako palagi. Hindi ko kayo iiwan itong mga apo ko. Narinig mo yun, Julia? Kaya ikaw kahit sa nanay mo na lang sana ay huwag ka nang magdalawang isip na humingi ng tulong. Ilang beses na nilang sinabi sa akin yun, pero hindi ko basta-basta matatanggap ang tulong na alok nila. Parang masyadong mabigat tumanggap ng tulong dahil kahit ako ay hindi man lamang matulungan ng sarili ko. Maraming nangyari sa araw na yon. Dinala kami ni Mama sa falls na malapit lang sa bahay niya. Ang sabi pa nito ay sakop ng lupain niya ang falls na ginagawang tourist attraction sa lugar. Kung may oras daw ito, ay gagawin niyang private resort ang lugar. Ako pa nga ang balak niyang paghawakin ng binabalak niyang negosyo, pero para sa akin ay masyadong malaking bagay na yon. Nakakahiyang tanggapin na lang basta-basta ang inaalok niya, kahit na sabihin pang anak ako ng namayapa niyang asawa. Masyado namang mabilis ang oras. Bakit hindi na lang kayo rito magpalipas ng gabi? Magpapaluto ako ng hapunan sa tauhan ko. Sandali lang at... Wag na po. Hindi kasi kami pwedeng matulog dito, May. Hindi ho kasi kami nakapagpaalam kay Miguel. Bakit ka pa magpapaalam? Sa akin naman ang diretsyo mo. Nanay mo naman ako. Gusto mo bang tawagan ko siya? Truth. Lagi na lang uwing-uwi ang babaeng yan, Mother. Noong nakaraan lang ay parang tatakbuhan na ako dahil sa pagmamadaling umuwi. Minsan ang sarap na lang talagang magtampo. Uuwi ho kami, Ma. Huwag mo nang tawagan si Miguel. Huwag ho kayong mag-alala dahil babalik naman kami rito. Ayoko mag-away pa kami ni Miguel tungkol dito. Hay nako anak, hindi naman siguro makitid ang utak niyang asawa mo para magalit dahil binisita niyo ako ng mga bata. Malalaman mamaya, tita. Alam na alam ko yung ugali ng animal niyang asawa eh. Wala na masyadong sinabi si Mama pagkatapos ng usapang yun, pero alam kong nakakaramdam siya na may nangyayari sa aming mag-asawa. Nagbilin lang siya na kahit ano raw mangyari ay sa kanya lang daw ako lumapit dahil hinding-hindi siya magdadalawang isip na tulungan ako. Medyo mahaba ang biyahe kaya naman ginabi na kami. Hinatid naman kami ni Samuel sa bahay, dala-dala ang mga gulay at prutas na pinadala ni Mama mula sa taniman nito. Imbis na makapagpahinga ay sinalubong kaagad ako ni Miguel ng sunod-sunod na tanong. Hindi man lang nito napansin na buhat-buhat ko ang dalawang bata na natutulog sa magkabilang bisig ko. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Sinong kinatagpo mo? Alam mo ba kung anong oras na? Kalmahan naman sa pagtatanong. Para namang bata si Julia eh. Bakit? Hindi ka ba marunong tumingin ng orasan? Bakit si Julia pa ang hinintay mo para malaman kung anong oras na? Huwag kang makisali sa usapan ha. Ikaw, kung ano-ano ang tinatanim mo sa utak ng asawa ko. Palagi na lang wala siya sa bahay simula nung dumating ka. Baka nakakalimutan mo may asawa kang tao ha. Aba, binabastos mo na ang asawa mo eh. Hindi mo man lang nga magawang kunin ng bata sa kanya. Agad-agad ay bumubunga nga ka. Talo mo pa ang manok nakakatapos lang mangitlog.
Sam, ako na dito. Salamat sa paghatid mo pero kailangan mo na yatang umuwi sa inyo. Dapat naman talagang umuwi na yan. Ang dami pang trabaho sa bahay, tapos basta-basta ka na lang umaalis na walang pasabi. Pati mga bata ay dinadamay mo. Nagpantinganteng ako sa narinig ko kay Miguel. Sa pagkakaalala ko kasi ay tinapos ko na ang lahat ng mga gawain sa bahay bago umalis. Nakakapagtaka naman na may gagawin ulit ako na wala naman dito ang mga bata. Nasagot ang tanong sa utak ko nang marinig kong nagsalita si Marisa habang prenteng nililinisan ang kanyang kuko ng mga gamit ko na kinuha niyang wala man lang paalam. Yung iba kasi dyan panay alis, hindi man lang makapagsaing. Akala niya yata ay hindi nakakapagod ang magtrabaho sa labas. Panay lamyerda. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Nakakadalawa na tong magkapatid na to ah. Sasagot na sana ako nang maunahan ako. Hindi lang pala orasan ang hindi niya kayang tingnan. Pati pala kaldero ano? Hindi marunong magsaing. Sa pagkakaalam ko, nagluto na yung si Julia bago umalis. Kakain na lang kayo. Kahit na kanin na para sa hapunan na lang sana ay hindi niyo pa kayang lutuin. Ang buong akala ko ay nakaalis na si Sam, pero bigla na lamang siyang lumapit kay Marisa na nakahalukip-kip. Nakatalikod man ang kaibigan ko sa akin ay sigurado akong pinagtataasan na niya ng kilay si Marisa. Ngayon na nga lang yata lumabas siyang si Julia eh. Halos gawin niyo na ngang katulong dito. Miski pagbisita sa nanay niya ay hindi niyo papapayagan. Ang akin lang ay wag naman sana niyang pabayaan si kuya. Siya na nga ang naghahanap buhay dito eh. Paano na lang kung magkasakit yan dahil nalipasan ng gutom? Ang OA, sobrang OA. Para namang bata na kailangan pang subuan para kumain. Kaya niyo naman yatang magsaing. Nag-iwan na ako ng ulam dyan sa mesa. Hindi siguro marunong magsaing. Kailangan pa yatang subuan itong mga kalaro ng baby niyo. Baka kailangan din matuto ng alphabet ng mga ito. Nakakaloka. Ano kami, bata? Ay hindi ba? Gusto mong subukan natin? A is for apple. Pwede mo bang ulitin, Marisa? B is for baklang bruha. Tama ba? O hindi kaya ay B is for bubitang Marisa? Bruhang bading. O, sino bang bruha sa ating dalawa? Oh, sino ang bakla? Sino naman ang pangit? Siyempre ikaw. Hetong 50, bili ka ng salamin. Mukhang hindi mo pa nakikita ang sarili mo sa salamin eh. Che, iyon ang pera mong bakla ka. Hindi naman kasi ikaw ang pinariringgan ko eh. Sabat ka ng sabat. Bobita, siyempre kaibigan ko yung inaaway nyo. Alangan magpasalamat pa ako sa iyo. Kung hindi naman kasi ikaw, wag ka nang makialam. Palibhasa, wala kang kaibigan kaya ganyan ka. Napansin kong marahas na napakamot ng batok si Miguel na kasalukuyang kumakain ng biskwit ng mga anak namin na naroong nakakalat sa sala. Ayaw niya ang maingay kaya naman alam kong yamot na ito. Hindi nga ako nagkamali dahil napasigaw pa ito sa inis tsaka lumabas ng bahay. Gutom na nga ang ingay pa. Putya, walang kwentang bahay to. Saan ka naman pupunta? Saan pa ba? Di maghahanap ng pagkain. Kung may pagkain lang sana dito. Subukan mo lang puntahan yung babae mo, Miguel. Wala ka nang mauuwi ang pamilya. Ayan ka na naman sa mga hinala mo eh. Kahit wala naman talaga ay pinipilit mong meron. Putyang buhay to. Hindi na niya ako hinintay pang magsalita dahil tuloy-tuloy itong lumabas ng bahay kung saan naiwan ako sa dalawang patuloy pa rin na nag-iiringan. Oh, kita mo na? Kung hindi mo na lang sana dinala sa kung saan itong si Julia ay hindi magagalit si kuya. Isisingit mo pa rin talaga yung bulok mong rason eh, no? Pwede ba tumigil na kayo? Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga baka magising pa ang mga bata. Kasalanan niya ng baklang kasama mo eh. Inirapan ni Samuel si Marisa. Alam kong pagod na rin ito dahil medyo mahaba ang biyahe papunta sa bahay ni Mama. Sa akin niya itinuon ang buong atensyon. Babalikan kita rito ha. Dito na muna ako sa inyo baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Aba, feeling may ari ka na niyan ha?
Wala ka man lang pasabi. Basta-basta ka na lang nagdidesisyon na dito ka titira. Ano naman? May magagawa ka? Baka nakakalimot ka na sa mga inambag ko sa buhay mo, Marisa. Ayaw niyo ba talagang tumigil na dalawa ha? Bahala na nga kayo. Huwag niyo lang gisingin ng mga bata. So ang ending sa akin na naman ang sisi. Pabida ka rin talaga eh. Gusto mong sayo ang lahat ng atensyon. Iniwan ko na silang dalawa na hindi ko alam kung nagtatalo pa ba. Hindi ko na alam kung anong oras natapos ang pagbabangayan nila basta't nagising na lang ako na naroon ang mga gamit ni Samuel sa bahay. Walang nagawa si Miguel nang makita niyang naroon ang mga gamit ni Samuel. Dahil sa dami ng gamit na naroon sa bahay ay karamihan doon ay galing pa kay Samuel. Iniregalo niya ang mga yon sa tuwing uuwi siya galing sa ibang bansa. Kinaumagahan ay inaya niya akong bumili ng mga kakailanganin sa bahay maging ng uulamin namin sa araw na yon. Maraming pinamili si Samuel kaya naman ay hindi kami magkandaugaga sa pagpasok noon sa loob ng bahay. Napataas ng kilay ito nang mapansin niyang tinitignan lang kami ni Miguel tsaka ibinalik ng tingin sa pinanonood nito. Don Miguel, tulungan mo naman ang asawa mo. Ang bigat-bigat niyang dala niya parang wala kang nakikita. Ang gaan-gaan lang yan eh. Kaya na niya yan. Masyado ba mabigat yung dinadala mo? Sa bagay, mahirap nga naman talagang kumilos niyan. Yamot na tumayo si Miguel sa kanyang kinauupuan, tsaka marahas na kinuha sa akin ang mga mabibigat na dala ko. Mabilis niyang naipasok sa kusina ang mga yon. Nang makabalik siya, ay lumabas na lamang ito para kunin ang natitirang pinamili namin na nasa tricycle. Patawa-tawang pinagmasdan ni Samuel ang nayayamot na si Miguel na nakikipagbangayan sa tricycle driver. Ikaw naman, inaasar mo pa si Miguel. Kaya ko naman buhatin yun eh. Ano pa ba ang silbi ng asawa mo kung miski pagtulong sa gawaing bahay ay hindi niya man lang magawa? Samahan pa ng bruhang kapatid niya kung umasta ay parang luging-lugi pa sila. Hayaan mo na, nakikitira lang naman kasi kami sa lupa nila eh. Correction, lupa nyo. Kasal kayo ni Miguel kaya kung ano ang meron siya ay iyon na rin. Iba ang pamilya niya. Mabuti na lang at kahit papano'y nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Kung hindi ay tiyak matagal na akong napalayas dito. Ay hindi pwede. Ang batas ay batas. Alam mo yan, Julia. Huwag ka magkunwaring wala kang alam. Natahimik kaming dalawa nang pumasok sa kusina na nakabusangot ang asawa kong pasa ng isang sakong bigas na binili ni Samuel para sa amin. Sa sumunod na araw na pananatili ng kaibigan ko sa bahay namin ay hindi gaanong pumupunta si Marisa sa bahay. Nabawasan na rin ang pag-aaway naming mag-asawa. Ngunit isang araw ay hindi nakapagpigil pa si Miguel. Kinausap niya ako ng palihim nang minsang umalis si Samuel dahil may aayusin itong papeles na hindi na niya pinagbigay alam sa akin. Bakit nandito pa yang si Samuel? Wala ba yang bahay? Akala ko 2 araw lang yan dito. 1 linggo mahigit na Extended kasi ang bakasyon niya kaya pansamantala ay dito muna siya. Malungkot daw kasing nag-iisa sa bahay nila eh. Ayaw mo nun, libre palagi ang ulam natin. Pati na rin ang mga gastusin sa bahay ay siya na ang sumasagot. Paano naman ang pangangailangan ko bilang asawa mo? Hindi na nga natin nagagawa yon dahil nandyan si Samuel. Parang ako pa mismo nahihiya sa sarili kong pamamahay. Yan pa ba talaga ang iniisip mo ngayon? Ang tagal na noong huling. Julia, may balita ako sa iyo! Nakahinga ako ng maluwag nang biglang pumasok sa loob ng bahay si Samuel. Nakaiwas ako sa panggigit-git sa akin ng asawa ko. Hinila niya ako palabas nang hindi man lang nagpapaalam kay Miguel. Julia, aprobado na ang business permit ng nanay mo. Pwede na mag-operate para maging isang resort yun. Yun pala ang pinagkakaabalahan mo. Hindi ka man lang nagsabi. Ayos lang naman, ano ka ba? Wala naman akong pinagkakaabalahan eh. Tulong ko na sa iyo yun para naman makapagliwaliw tayo sa ibang bansa. Sira ka talaga. Hindi ako basta-basta makakalabas ng bansa, ano? Alam mo na. Sus, gagawa natin ang paraan yan.
Marami kaming napag-usapang mga plano ni Samuel na alam ko namang hindi rin namin magagawa lahat, lalo na at nasa poder ako ni Miguel. Asawa ko pa rin siya at alam ko sa sarili kong may natitira pa rin akong pagmamahal sa kanya. Nang mapansin namin na halos mag-iisang oras na kaming nag-uusap, ay napagdesisyonan na naming dalawa na bumalik sa kusina para magluto ng tanghalian. Hindi pa kami tuluyang nakakapasok ng bahay nang marinig namin ang boses ng magkapatid na nag-uusap. Sinasabi ko talaga sa'yo, kuya, mukhang may balak yan si Baklita na dalhin si ate sa ibang bansa. Hindi magagawa sa akin ni Julia yun. Isa pa ay may mga anak kami. Hindi niya basta-basta iiwan ng mga bata. Hindi mo ba napapansin, napapadalas ang paglabas nila? Baka nag-aasikaso na ng papeles yun palabas ng bansa. Baka nga may relasyon ng dalawang yan eh. Ay, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Magkaibigan lang ang mga yun. Alam ko ang tipo niyang si Samuel. Ilang taon na nung huli niyong pagkikita ni Samuel. Baka nagbago na yan. Baka babae na ang gusto niyan. Hindi na napigilan ni Samuel ang sarili dahil mabilis nitong hinarap si Marisa. Pinagtaasan niya ito ng kilay tsaka inirapan. Diyos ko, Day! Kahit tahong na lang ang natitira sa balat ng lupa, hindi ko kakainin, no? Ikaw talaga? Napaka-kontrabida mong babae ka. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang bahay? Wala. Bakit? May magagawa ka? Meron, lumayas ka na rito. Panira ka ng magandang pagsasama nila kuya eh. Wow! Masaya ba? Kung isang Disney princess si Julia, paniguradong siya si Cinderella eh. Tapos ikaw yung evil stepmother. Tapos ikaw ang palaka? Kailan pa nagkaroon ng palaka si Cinderella? Diyos ko po, napakabubita mo talagang babae ka. Daga kasi yun, daga! Pwede ba, tumigil na kayo? Nakakarindi na kayo eh. Palagi na lang kayo nag-aaway. Siya kasi. Anong ako? Siya kasi. Alangan naman akong bruhang babae ka. Pagsabihan mo tong kaibigan mo ha. Simula nang dumating siya ay visit. Tiningnan niya lang ng matiim si Samuel. Hindi na nito pinagpatuloy ang gusto niyang sabihin. Padabog itong pumasok sa kwarto tsaka sinenyasan akong sumunod. Wala naman akong nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa kanya. Baka mag-away pa kami. Nang makapasok ako sa kwarto ay agad akong hinila ng asawa ko. Ano? Naimpluwensyahan ka na rin niyang kaibigan mo? Ano bang sinasabi mo, Miguel? Hindi mo namang gawain magpagabi ah. Hindi ka naman dating ganyan. Saan ba kayo pumupunta? Talaga bang lalabas kayo ng bansa? Yang ka na naman eh. Paniwala ka dyan sa kapatid mo. Nagawa ko naman ang lahat ng trabaho sa bahay bago ko umalis ah. Hindi yan ang punto ko eh. Ang akin lang ay kung bakit ka ganito. Hindi mo na ako sinusunod. Palagi ka na lang sa labas. Ano ang gusto mo? Palagi akong nakakulong? I-display mo na lang ako kung kinakailangan? Iba naman kasi to, mahal. Ayoko lang masira ang pamilya natin. Ayokong lumaki ang mga bata na malayo ang loob sa mga magulang nila. Mahal naman. Makinig ka naman sa akin, please. Nagpanting ang pandinig ko sa tinawag niyang yon sa akin. Minsan niya lang akong tawaging ganoon, pero alam ko na ang kasunod. Nag-usap kaming dalawa matapos ang nangyari ng gabing yon. Nagising ako kinabukasan na magkatabi na kaming dalawa. Ako ang unang bumangon dahil may usapan kami ni Samuel na pupunta kami ng bayan dahil may naisipan na naman itong bilhin. Sabihin mo sa akin, may nangyari ano? Ano naman kung may nangyari? Ay okay. Matapos mag-sorry ay pinatawad mo naman tapos mukhang masusundan niyo pa tong inaanak ko na hindi pa nga nakakapaglakad. Ito naman, syempre mag-asawa kami. May trabaho rin ako bilang asawa niya. Trabaho? Ay hindi mo yan trabaho, te. Wala kang obligasyon sa asawa mo. Ipinagkibit-balikat ko na lang ang mga sinabi sa akin ni Samuel. Hanggat maayos kaming mag-asawa, ay alam kong maaayos rin ang lahat ng nasa paligid namin. May napapansin nga lang akong kakaiba kay Miguel ng mga sumunod na araw. Palagi kasi itong abala sa labas kaya minsan lang namin siya maabutan.
Minsan ay kahit sa umaga, hindi pa rin kami nagpang-abot. Hindi na rin naman ako nagdududa na may ginagawa siyang kalokohan dahil lumalaki ang perang binibigay niya sa akin. Kahit sa pamilya nito ay nakakapagbigay na rin siya ng malaki. Nalaman ko na lang yun nang isang umagang nagkasalubong kami ni Marisa sa palengke na maraming dala. Malaki ang ngiti nito sa mga labi nang makita niya ako. Kumuway pa ito tsaka lumapit sa akin. Ate, magkano ang binigay sa'yo ni Kuya? Pati ba naman ang dapat na responsibilidad ni Miguel ay kailangan mo pa talagang itanong? Ikaw talaga mukha kang pera. Sa nagtatanong lang naman ako eh. Di wag ka nang magtanong. Ano ba naman yan? Kahit yan ba naman pag-aawayan nyo pa? Ewan ko ba dyan sa baklitang yan? Siya nga pala ate, ano ba ang nangyari? Mukhang ilang araw ng good mood si Kuya. Wag mo nang tanungin. Baka mausog pa. Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa ah. Hindi ka naman kinakausap pero sabat ka ng sabat. Makaalis na nga bago pa masira ang araw ko. Taas noo itong umalis tsaka nakipag-usap sa mga tinderang naroon. Kami naman ni Samuel ay dumaan sa isdaan pero hindi pa kami nakakalapit ay halos bumaligtad na ang ilong ko sa amoy. Ang baho! Ang arte ha? Bakit? Buntis ka ba, Julia? Paano ako mabubuntis? Dinatnan pa nga ako nung isang linggo. Iba kasi ang pagkalaki ng tiyan mo. Parang may laman eh. Huwag ka na nga magsalita ng kung ano dyan. Hindi pa nga gumagapang ang bunso ko dadagdag na naman kami. Ikaw talagang babae ka? Magdahan-dahan ka ha? Hindi nga ako buntis, huwag ka mag-alala. Babalik pa nga tayo dun sa falls ni Mama Aakyatin pa natin ang itaas nun. Mabuti naman at naalala mo. Magpaalam ka na dun sa asawa mo. Huwag mo nang patagalin pa yan dahil baka mag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na kami nagtagal pa dahil hindi ko masikmura ang kakaibang lansa ng paligid. Pagdating ko sa bahay ay naabutan kong nagbibihis ang aking asawa kaya naman nagpaalam na ako sa kanya na pupunta ako sa bahay ni Mama kasama ng mga iilang kaibigan namin ni Samuel. Ilang araw din akong mawawala. Bahala ka. Nabanggit ko na rin naman sa iyo to nung nakaraan, hindi ba? Oo nga, pero pumayag ba ako? Migs naman, minsan lang kami magkita-kita ng mga kaibigan ko. Aalis na sa Lunes si Sam. Bahala ka na nga. Wala akong natanggap na kung ano pang ibang salita mula sa kanya, kaya inisip ko na lang na pinayagan niya ako. Dumating ang araw ng pag-alis namin. Ang balak ko sana ay dalhin ng mga bata pero si Miguel na ang nagsabi na iwan ko na lang sila sa bahay dahil nandyan naman sila Marisa. Ang sabi pa nito ay mag-enjoy ako sa bakasyon ko dahil minsan lang naman. Tuwang-tuwa si Mama nang makita niya ulit akong bumisita. Kasama ko si Samuel maging ang iilang mga kaibigan namin. Sana nadala mo na lang ang mga bata. Mas gusto kong nandito sila dahil hindi naman ako makakasama dun sa pupuntahan ninyo. Ang sabi kasi ni Miguel, Ma, sila na ang bahala sa mga bata. Hindi rin naman daw ako nakakaalis basta-basta. Sa bagay, pero mas masayang nandito sila. Hayaan mo na, Mami El. Minsan lang naman. Isa pa hindi naman nila pababayaan ang mga bata. Mas mahal ng mga yun ang apo nila. Alam ko naman yan, pero nasasabik na akong makasama ulit ang mga apo ko. Huwag kang mag-alala, Ma. Sa susunod na balik ko ay kasama ko na sila maging si Miguel. Hindi na gaanong nangulit pa si Mama. Inasikaso na lamang nito ang iilang mga bisita ko kasama ni Samuel. Tinawagan ko na muna si Miguel para sana sabihing nakarating na ako. Pero hindi ito sumasagot ng tawag. Sinubukan kong tawagan si Marisa kahit labag sa loob ko pero hindi rin ito sinasagot ang tawag ko. Kahit napaakyat kami ng talon ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko kung bakit hindi nila sinasagot ang tawag ko. Medyo nag-alala ako sa kanila kaya hindi ko maiwasang kagat-kagatin ang kuko ko sa kamay. Bading, baka nagsisisi ka pa na sumama ka sa amin, ha? Hindi ko alam, hindi ako mapalagay Ewan ko ba? Parang hindi ko alam. Ay nako, iwan mo yung pag-aalala mo rito.
Ngayon na. Akala ko ba ay nag-usap na kayong dalawa? Kinakabahan kasi ko na baka wala na akong mauwian. Sus, mas kailangan ka niyan kesa sa mas kailangan mo siya. Huwag ka na mag-alala dyan. Kailangan natin mag-enjoy. Gaya ng sinabi ni Samuel na mag-enjoy kami, ayun nga ang ginawa ko. Pagod kaming nagpunta sa talon na sinabi ni Mama. Medyo malayo yun, pero hindi ka magsisisi dahil sa sobrang ganda ng lugar. Masyadong mataas ang butas kung saan lumalabas ang tubig. Napapaligiran naman ng mga malalaking bato ang lugar na siyang nagsisilbing pader para maitago ang ganda ng talon. Ang ganda dito Pero ang weird lang na ganito ang lugar. Mukhang ginaganapan ng ritual dahil tagong-tago. Bruha ka talaga. Manahimik ka nga dyan, baka may makarinig sa'yo. Sino naman ang makakarinig sa akin? Ang natutulog na mga elemento ng lugar. Oh, natakot ka naman dyan. Ikaw talaga paniwala ka. Kaya ka inuuto ng asawa mo Pinagsasabi mo dyan. Walang ulitan sa bingi. Ay, ewan ko nga sa'yo dyan. Masaya kaming naligo sa ilog. Ganun ako kasaya ng araw na yun. Pabalik ako ng bahay nang makaramdam ako ng pangangati sa aking balat. May nadaanan kasi kaming ligaw na halaman kaya hindi ako mapakali. Isinawalang bahala ako na lamang yun. Magagabi na nang makauwi kami. Doon lang ako nakatanggap ng tawag dahil walang signal sa pinuntahan namin. Galit na galit si Miguel dahil hindi pa raw ako umuuwi. Akala niya raw ay uuwi agad ako. Ang sabi ko naman sa'yo ay ilang araw akong mawawala. Wala akong sinabing uuwi ako kagad. Hindi ba tumawag ako sa'yo kanina? Akala ko ay okay na. Hello? Hello? Ano ang nangyari anak? Nag-away ba kayo ni Miguel? Hindi ko siya maintindihan Nagpaalam ako ng maayos sa kanya. Ilang beses akong tumawag pero hindi niya sinasagot. Baka nagagalit-galitan lang yung asawa mo, pero ang totoo niyan, may hinaharot na siyang iba ron. Napaka-imposible naman na magalit siya dahil sa mababaw na dahilan. Manaman, wag ngayon. Pagod po ako Gulong-gulo na rin ako. Diyos ko anak, hindi ka ba makikinig sa akin? Baka kung ano na yan. Ma, hindi mo naman yata kailangan makialam sa relasyon namin. Kaya na naming ayusin ito. Ayusin? Aayusin niyo pa yung walang kwentang relasyon niyo? Anak naman, gumising ka nga. Ma naman, wala ka namang karapatan na pagsabihan ako Maayos ang relasyon naming dalawa. Anong walang karapatan, Julia? Nanay mo ko. Sana naman anak ay makinig ka sa amin ni Samuel. Kung wala kang nakikitang mali, kami ay meron. Ma, sa susunod na tayo mag-usap. Bukas na bukas din ay uuwi na ako. Kinabukasan ay maaga akong umuwi. Ang ilan sa mga kaibigan ko ay nagpaiwan kasama na doon si Samuel. Umuwi akong blanko ang isip. Wala sa bahay si Miguel pagka-uwi ko. Tanging si Marisa ang naroon na nakabusangot habang karga ang isa kong anak. Tulog naman ang isa sa mahabang upuan na nasa sala. Kinuha ko na kagad ang anak ko sa kanya. Wala naman itong sinabi sa akin. Ibinigay niya ang bunso ko tsaka lumabas ng bahay. Kating-kati ang buo kong katawan kaya hindi na ako nagdalawang isip na maligo matapos kong patulugin ang anak ko. Nakabalik na si Samuel ng gabing yun ngunit walang Miguel na dumating sa bahay. Hinintay ko siyang makarating kahit na hindi pa rin nawawala ang pangangati ng katawan ko. Bakit hindi ka pa rin natutulog? Gusto ko kasing mag-usap kami ni Miguel. Hay nako, baka bukas pa darating yun. Teka nga, kanina ka pa kamot ng kamot Ano yan girl? Bulutong tubig? Hindi ko nga alam Simula nang bumalik ako dito nangati na ako. Baka sa halaman na nasagi ko nung papunta tayo sa talon. Matulog ka na. Baka umuwi naman bukas ang asawa mo. Isa pa, magpa-check up ka Baka kung ano na yan. Nakakainis naman tong mga katikating to, oo. Yan kasi, ang sama ng ugali mo kaya ka nagkakabulutong tubig. Ikaw yata ang may dala ng kamalasan dito Di sana may bulutong tubig rin ako. Ay, nakakainis naman Tapos na ako dito Sumabay pang sakit ng tiyan ko.
Hindi ko na mapigilang hindi humikbe dahil sa sakit ng tiyan na sinabayan pa ng pangangati ng katawan ko. Marahas kong kinamot ang balat ko na nagkasugat-sugat na rin. Kahit na ilang beses pa akong sabihan ni Samuel na magpa-check up ay hindi ko ginawa. Nakauwi naman si Miguel pero hindi kami gaanong nag-usap dahil sa nararamdaman ko. Pakamot nga ng likod ko. Sobrang sakit na eh. Kuya, ayoko na. Pagod na ang kamay ko eh. Pakamot ka na lang sa asawa mo. Kahit nga siya nangangati na rin eh. Pagpahingay mo naman ang asawa ko. Yun ang narinig namin ni Samuel nang makarating kami ng bahay. Ang buong akala ko ay wala siyang pakialam sa akin. Nakakalungkot lang dahil maging siya ay nahawa sa ginawa ko. Sus, narinig mo lang yun ay kinikilig ka na? Siyempre naman, minsan ko na lang marinig yun sa kanya. Ang sakit ng tiyan ko. Putya, ano ba yung nakain ko? Pareho lang tayo ng kinain pero hindi naman sumakit ang tiyan ko. Ano ba yan? Pareho na kayong dalawa ng asawa mo? Kamot ako ng kamot pero mas pinili kong lapitan ng asawa ko. Inilabas ko ang gamot na iniinom ko. May gamot ako dito, baka gusto mo. Huwag mo ngang ipakita sa akin na nangangati ka. Maging ako hindi na rin mapakali dahil sa nangyayari sa'yo. Hindi ko nga mapigilan eh. Magpatingin ka na sa doktor. Diyak ka na lang sa mayaman mong kaibigan manghiram ng pera muna. Nahihiya na ako dyan tiisin ko na lang muna to. Sa akin ka pa talaga nahiya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Inirapan niya si Miguel tsaka tinulak na ako sa kwarto para mag-ayos. Mabilis akong kumilos dahil hindi ko na mapigilan ang sarili kong hindi mangati. Anong wala kang nakitang kakaiba, Doc? Halos malagutan na nga ng hininga tong kaibigan ko dahil sa pananakit ng tiyan eh. Sumagot ang doktor na marami silang test na ginawa sa akin pero ni isa ay wala silang nakitang mali sa akin. Niresetahan na lang nila ako ng gamot. Kapag hindi pa rin daw gumagaling makalipas ang 1 linggo ay bumalik na lang ako para matingnan muli. Paano yan, Sam? Wala na akong alam na pwedeng pampawala ng sakit ng tiyan ko eh. Isa lang ang pwede nating gawin para dyan. Ano naman yun? Magpa-albularyo tayo. Baka nabati ka. Albularyo? Naniniwala ako sa mga ganyan pero hindi naman yata kailangan patingnan ako. Mas naniniwala pa rin ako sa mga doktor. Paano pa tayo maniniwala nito sa mga doktor kung wala naman silang mahanap na mali sa'yo kahit na nahihirapan ka na? Kahit hindi ako pumayag ay tumawag ito kay mama upang magtanong kung may alam itong magaling na albularyo dahil hindi pa rin ako gumagaling. Ang sabi ni mama ay pumunta na lang ako sa kanya kahit anong oras dahil may alam siyang magaling na manggagamot. Habang nagluluto ako ng pananghalian namin ay bigla na naman akong nakaramdam ng kakaibang sakit ng katawan. May mga boses akong naririnig sa bahay pero wala namang tao roon maliban kay Samuel na nasa sala habang nag-aalaga ng mga bata. Sam! Ang sakit ng tiyan ko! Hindi ko na kaya! Lumalala pa yata ang mga bulutong tubig ko! Kailangan na yata munang maghiwalay ng higaan. Baka mahawa pa ang mga inaanak ko. Kahit si Miguel ay hindi makapagtrabaho dahil nahawaan sa bulutong tubig na ito. Ang swerte mo dahil hindi mo nararanasan ang ganito. Ako na ang bahala sa mga bata. Kailangan yung magpahinga ni Miguel. Kawawa ka naman. Pinagpahinga na lang muna ako ng kaibigan ko. Siya na ang tumapos sa niluluto ko. Pagkatapos nun ay dinala na niya kami sa bahay ni Mama. Gusto pa sana nitong isama si Miguel pero tumanggi ito. Nagpaalam akong dadalhin ko ang mga bata dahil matagal na rin silang hinahanap ng lola nila. Hindi na ito tumanggi pa. Nang makarating kami sa bahay ni Mama ay agad niya kaming sinalubong ng pag-aalala. Anong nangyari sa balat mo? Wala naman yan nung huling bisita niyo ah. Yun nga ho ang pinunta namin dito eh. Kasi simula nang umuwi ako galing doon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Sumasakit ba ang tiyan mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Nandito ho ba yung albularyong kakilala nyo?
Baka nakakahawa kasi tong sakit niya. Kawawa naman tong mga bata. Halik kayo, pumasok kayo sa bahay. Nagkatinginan kami ni Samuel tsaka sumunod kay Mama papasok ng bahay. Buhat ni Mama ang bunso habang si Samuel naman ang may hawak ng panganay ko. Kailangan ko na muna yatang itawas kayo. Baka mahawa pa ang mga bata. Marunong ka pala, Ma? Hindi ako gaanong kagalingan kasi baguhan pa lang ako. Nagpaturo ako sa pinakamatandang nagtatawas dito. Yun nga lang ay binawian na siya ng buhay. Ako ang pumalit sa kanya. Ilang taon ko na rin itong ginagawa. Ibang-iba na ang mga hobby mo ngayon, Mother ah. Mula sa pagsasaka, napunta ka na sa pag-aalbularyo. Hayaan mo na, Sam. Wala naman akong ginagawang iba eh. Tsaka hindi naman ako nanggagamot talaga. Ngayon ko lang gagawin ito na wala si Inang. Naglabas si Mama ng kandila, maliit na planggana, kutsara at maging ng maliit na bote na may lamang tubig. Sa halos 3 taon kong hindi nagpapakita sa bahay ay hindi ko akalain na maraming nangyayari. Maraming naging pagbabago sa buhay niya. Ano na po, Mother? Ano ang nakita niyo? Saglit lang, hindi pa ako sigurado. Ang tagal naman, Mother. Wala pa rin po ba? Pinagmasdan kong mabuti si Mama. Hindi ito mapalagay. Naguguluhan itong napatingin sa akin. Ibinalik niya ang tingin niya sa palanggana. Pinagpapawisan ito tsaka napalunok. Wala naman akong nakitang kakaiba. Kailangan mo lang sigurong bumalik sa doktor, anak. Mother El, sorry ha. Pero wala ho ba kayong kilalang albularyo? Hindi naman sa pinagdududahan ko ang kakayahan nyo. Pero kailangan ni Julia na magaling na manggagamot. Hindi lang isang doktor na hindi naman kayang pagalingin siya. Sundin niyo na lang muna ako. Kung yan ho ang gusto niyo, Ma. Wala na kaming sinayang na oras. Matapos naming mag-usap-usap ay napagdesisyonan naming bumalik sa doktor para magpatingin ulit. Ipinagpilitan ni Mama na iwan muna sa kanya ang mga bata dahil baka kung ano raw ang mangyari sa mga ito, gayong biyahe kami ng biyahe. Idagdag pa raw na pareho kaming may sakit na mag-asawa. Agad din naman akong pumayag para na rin sa ikabubuti naming lahat. Bago kami umalis ni Samuel ay may alanganing ngiting ibinigay sa amin si Mama. Anak, pwede bang dito ka na lang muna? Bakit naman, Ma? Kaya ko naman po eh. Huwag po kayong mag-alala. Papatignan ko lang to sa doktor ay magiging maayos na ako. Babalik ho kagad kami. Anak, kasi dito ka na lang kaya. Maghahanap tayo ng gamot para sa'yo. Hindi ako nagpapigil kay Mama nang pigilan niya akong umalis. Mas lumalala ang mga boses na naririnig ko. Palakas ito ng palakas. Wala akong halos natulog ng mga nagdaang gabi. Pakiramdam ko ay maraming matang nakamasid sa akin. Nananakit na naman ang buong katawan ko, lalong-lalo na ang tiyan ko. Ano, Doc? Wala pa rin? Walang nagawa yung mga reseta mo eh. Paulit-ulit yung sinasabi na wala kayong nakikitang mali sa kaibigan ko. Pero halos ikamatay niya na yung sakit niya. Nangingitim na nga rin ang balik niya oh. Sam, tama na. Huwag mo nang tarayan ng doktor. Paano hindi ginagawa ang trabaho? Tanggap ng pera pero wala pa rin nangyayari sa'yo. Napakamot na lamang ng ulo ang doktor, tsaka binigyan ako ng panibagong reseta. Inismiran lang nito ang doktor nang tanggapin ko ang maliit na papel na binigay nito. Bago bumalik ng bahay ni Mama ay dumaan muna ako sa bahay pero hindi pa ako nakakalapit nang makita kong may babaeng pumasok sa bahay. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil may nakikita akong hindi naman nakikita ni Samuel. Hindi ko na lamang itinuloy ang pagpasok ko ng bahay. Hindi na rin nagtanong ang kaibigan ko kung bakit ang bilis kong bumalik. Alam kong pagod na rin ito sa pabalik-balik na biyahe. Naabutan naming gising si Mama. Para bang inaasahan niya kaming dumating. Matutulog na ho muna ako ha. Pagod na ang ganda ko. Hindi ka ba muna kakain? Hindi na lang po. Mas nangingibabaw sa akin ang pagod ko eh. Maraming salamat sa pagsama ha. Magpahinga ka na, Sam.
Tumango lang ito tsaka dumiretso sa loob ng bahay. Si mama naman ay hinila ako sa sala upang mag-usap kaming dalawa. Anak, suotin mo ito. Huwag mong tatanggalin ha, kahit na anong mangyari. Si mama naman, saan nyo na naman nabili to? Nagpauto na naman kayo sa mga nagtitinda sa bayan ano? Hayaan mo na, tulong na natin sa kanila yan. Nagkibit balikat na lamang ako sa sinabi nito. Habang nasa puder ako ni mama ay hindi gaanong kumakati ang mga sugat ko. Hindi ko rin gaanong nararamdaman ang pananakit ng tiyan. Ewan ko ba kung ano ang meron kay mama na siyang nagpapakalma sa akin. Maayos akong nakatulog ng gabing yun. Wala akong gaanong iniisip na magpapasakit sa ulo ko. Masyadong mahaba ang tulog ko. Nagising na lamang ako sa isang malakas na boses na nagpabulabog sa bahay namin. Boses yun ni Marisa na sumisigaw. Ilabas niyo si Julia! Ilabas niyo ang babaeng yan! Napakapalingkera mo talaga. Kaya aga-agay nagbubunga nga ka. Nagising mo pa ang mga kapitbahay. Wala akong pakialam! Ilabas niyo siya! Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Umamin ka na, Julia. Ikaw ang nagpakulam kay kuya, no? Anong pinagsasasabi mo? Wala nga akong oras para alagaan ang mga bata, ipakukulam ko pa ba? Maski nga ako rito, hirap na. Ano ba yung binibintang mo sa akin? Umamin ka na. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Sabi ng albularyo ay babae ang kumulam sa kanya. Sino pa bang may galit kay kuya kung hindi ikaw lang? Lahat ng pananakit ng katawan ni kuya ay nang dahil sa'yo. Wala ka talagang kwenta. Bago mo ko iturong nagpakulam sa kuya mo, ay magpakita ka muna ng pruweba. Sinungaling ka rin eh. Diyos ko, Day. Pumunta ka ba talaga rito para ipahiya ang sarili mo? Baka babae ng kuya mo nagpakulam sa kanya. Sa dami ba naman ang naging babae niya, ay ewan ko na lang talaga. Ako pa ang ginagawa niyong tanga at sinungaling, ha? Ay, hindi ba? Sugod ka ng sugod sa gyera na wala kang dalang bala. Puro ka paratang. Kung ako sa'yo ay umuwi ka na. Wala kang makukuha rito. Sasagot na sana ako nang makaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Alam ko na kung ano ang kasunod nun. Ang walang katapusang pangangati ng aking katawan maging ang napakasakit na pakiramdam ko sa aking tiyan. Hindi nga ako nagkamali dahil sa isang iglap lang ay napatumba ko sa sahig dahil sa sobrang sakit. Eto na naman siya. Ang sakit. Sobrang sakit. Julia? Diyos ko, Julia. Ano na naman ang nangyayari sa iyong babae ka? Langya ka talaga. Tulungan mo ko, Sam. Parang hinihiwa ang tiyan ko. Saglit lang. Dadaling kita sa kwarto mo. Diyos ko, magkakabaisip pa yata ako dahil sa pagbuhat sa'yo. Ikaw namang babae ka. Umuwi ka na. Hindi ka kailangan dito. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog dahil nang magising ako ay nawala na ang pananakit ng aking katawan. Oh, gising ka na pala. Mabuti naman. Si Marisa. Nakauwi na siya. Oo nga pala, dinala niya ang mga bata. Kahit anong pigil ko ay hindi talaga nagpaawat ang bruha. Huwag kang mag-alala dahil kukunin ko din sila mamaya. Hindi kita maiwan kasi dito eh. Hindi na talaga ako nirespeto ng babaeng yan. Ano pa nga ba? Sa sobrang pagmamagaling niya kanina sa mga bata ay muntik na ngang isipin na siya ang nagluwal sa mga bata. Hayaan na muna natin. Sumasakit lang ang ulo ko kada iisipin ko ang lahat ng nangyayari eh. Maglalakad-lakad na muna ako ha. Gusto ko munang magpahangin. Hindi ako mapakali sa sinabi ni Marisa. Bakit ako tinuturo ng albularyo gayong maging ako ay nakakaramdam ng kakaiba sa katawan? Mas malala pa nga ang nararanasan ko ngayon eh. Mas nangangayayat na ako sa 2 linggong pagkakasakit ko. Dahil sa daming tanong sa isipan ko ay pinili ko na lang na tanungin si Mama. Mas kailangan ko siya sa mga oras na ito.
Paikot-ikot ako sa bahay pero hindi ko siya mahanap. Matapos ko kasing magpaalam kay Samuel ay minabuti na lamang nitong maghanda ng almusal. Samantalang ako naman ay pinili na lamang na lumabas upang magpahangin at para na rin hanapin si Mama. Napadpad ako sa likurang bahagi ng bahay kung saan may masukal na daan. Hindi ko pa napupuntahan yun pero parang may tumatawag sa aking pumunta roon. Ma? Nandito ka ba? Ma? Nakarating ako sa isang kubo na nakatago sa isang malaking puno. Hindi yun gaano napapansin kung hindi sasadyain. Dahan-dahan akong pumasok sa kubong yun, ngunit ang nakita ko sa loob ang siyang hindi ko inaasahan. Ma, anong nangyari sa'yo? Ano ito? Anak, bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Akala ko magtatawas ka lang, Ma. Bakit may ganito? Bakit may mga litrato ni Miguel? Anak, magpapaliwanag ako. Ma, bakit? Anong ginawa namin para gawin mo sa amin to? Gusto ko lang naman turuan ng leksyon ng asawa mo. Hindi ka na dapat nakialam pa, Ma. Anong ginawa mo sa kanya? Ikaw rin bang may kagagawan kung bakit ako nagkasakit? Kinulam mo ba ako, Ma? Anak, hindi ko magagawa sa'yo yan. Tama na ang pagsisinungaling, Ma. Huling-huli ka na eh. Anak, may ibang pamilya si Miguel. Hindi lang kayo ang inuuwian niya. Yun ang totoo. Hindi lang 1 o 2 beses nagloko ang asawa mo. Maraming beses na. Huwag mo na kaming siraing mag-asawa, Ma. Tama na, please. Nakikiusap na ako. Inaayos na nga namin ang pamilya namin eh. Huwag mo nang guluhin pa. Dumadagdag ka pa eh. Anak, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Maniwala ka sa hindi, ay gusto lang kitang protektahan. Protektahan? Saan, Ma? Sa'yo? Hindi ko akalain na isa kang mangkukulam. Umuwi ako kahit napilit akong pinipigilan ni Mama. Mabuti na lang at dinala ni Marisa ang mga bata. Hindi ako nahirapang umuwi kaagad. Si Samuel sa kabilang banda ay gulong-gulo sa biglaang pagsasagutan namin ni Mama. Anak, pag-isipan mo munang mabuti ang gagawin mong ito. Pakinggan mo ko. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wag na, Ma. Sapat na ang nakita ko. Hindi ko na kailangan ng panibagong kasinungalingan niyo. Hindi na ako nagpaliwanag pa kay Samuel. Mabilis ko siyang hinila paalis ng bahay. Pagka-uwi ko ay nagulat na lamang ako sa aking nadatnan. Nagbabalot ng gamit si Miguel. Anong ginagawa mo, Miguel? Saan ka pupunta? Sa ano lang. May pupuntahan lang. May pupuntahan lang? Bakit halos dala mo na ang lahat ng gamit mo? Ang dami mong tanong. Sabing dyan lang eh. May problema ba tayo? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala. Babalik na lang ako sa susunod na linggo. Miguel, wala akong kasalanan. Hindi kita kinulam. Sino ang nagsabing kinulam mo ko? Diyan ka na nga. Masyado kang nadadala ng emosyon mo eh. Napatulala na lamang ako sa nangyari. Alam kong magulo na ang pamilya ko, pero hindi ko akalaing mas gugulo pa ito. Pilit kong kinalma ang aking sarili, pero hindi ko nagawa. Kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng masasandalan, pero hindi ko mahanap si Samuel. Si Mama, ang tinuring kong para kong tunay na ina, ay isa palang mangkukulam. Hindi ko na alam, basta na lamang akong dinala ng mga paako sa bahay ng aking biyenan. Doon ko naabutan ng mga anak kong nilalaro nila. Oh, ano? Aamin ka na ba na mangkukulam ka? Wala akong oras para rito, Marisa. Kinausap ako ng masinsinan ng aking biyenan. Ang sabi nito ay maaayos din naming mag-asawa ang lahat. Wala siyang sinabi tungkol sa kulam, bagkus ay binigay niya ang mga bata. Sinabihan niya akong umuwi na siyang ginawa ko naman. Imbis na makapagpahinga ay nagulat na lang ako sa naabutan ko. Ang aking asawa, kasama ng babaeng nakita ko nung nakaraang gabi ay naglalampungan sa sala. Hindi pala guni-guni ang lahat. Sa galit ko ay kaagad ko silang sinugod. Sinungaling ka! Napakasinungaling mo! Sana nakinig na lang ako kay Mama.
Iniwan ko ang kaibigan ko para sa'yo. Walang hiya ka. Napakababoy nyo. Sa pamamahay ko pa talaga. Umalis ka na. Tawagan na lang kita. At may gana ka pa talagang tawagan ng babaeng yan? Ang ingay mo! Nakakarindi! Hindi na ako nakapagpigil. Marahas kong hinila ang buhok ng babae. Walang iya ka? Ang kapal ng pagmumukha mo? Hindi mo na ginalang ang bahay natin. Ang kapal-kapal ng pagmumukha nyo. Julia, tumigil ka na! Isa ka pa! Ang baboy mo! Napakababoy mo! Matapos kong iwan ang lahat para sa'yo ay gaganituhin mo lang ako. Wala kang kwenta. Sinira mo ang buhay ko. Wala kang kwenta. Wala akong pakialam. Pinili mo lahat ng to. Hayop ka! Kung hindi mo ako pinagsamantalahan noon, ay hindi masisira ang buhay ko. Hindi ako mabubulok sa pesteng pamamahay na ito. Hayop ka! Nakakarindi ka na. Ang dapat sa'yo ay pinuputulan ng dila. Hindi ako makahinga. Nakita ko na lang ang sarili kong sakal-sakal ni Miguel. Hindi pa ito nakontento dahil sinikmuraan niya pa ako gamit ang isang kamay niya. Ang mga bata! Wala akong ibang maisip kung hindi ang kapakanan ng mga anak ko. Baka nakikita nila ito. Baka matroma sila. May kung anong dumaang anghel na basta na lamang akong nakahinga ng maluwag. Marahas na itinulak ni Marisa ang kanyang kapatid. Kuya, tama na! Baka mapatay mo pa yan! Kuya, ang mga bata! Nakakahiya na sa mga kapitbahay oh! Putya naman oh! Doon na lamang nagising si Miguel sa sinabi ni Marisa. Inis niya akong tinignan tsaka padabog na lumabas ng bahay. Agad akong dinaluhan ni Marisa. Ayos ka lang ba ate? Anong klaseng tanong ba yan? Nag-aalala na nga sa'yo ang tao eh. Pinagsasalitaan mo pa ng kung ano. Ang mabuti pa siguro doon na muna kayo sa bahay ng nanay mo habang hindi pa humuhupa ang away niyong mag-asawa. Hindi ako papayag. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Tiningnan lamang ako ni Marisa nang may pag-aalala. Ibinigay ko sa kanya ang mga bata tsaka bumalik sa aking ina. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin. Anak ko, mabuti at bumalik ka. Ma, pasensya ka na. Hindi ako naniwala sa'yo. May babae nga si Miguel. Halika sa loob, doon tayo mag-usap. Ano ang gagawin ko, Ma? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang mababaliw na yata ako. Ito ang gawin mo. Madalas na ginagawa ng mga babae dito sa nayon yan. Ang suot mong pang-ibaba ay pakuluan mo, tapos ipainom mo sa kanya ang tubig. Gumana sa kanila kaya paniguradong gagana rin ito sa'yo. Parang nakakadiri naman yun, Ma. Walang mawawala kung susubukan mo. Pwede mo bang kulamin ang babae niya? Nagulat ito sa sinabi ko. Alam kong hindi maganda ang ginawa niya kay Miguel pero magaling na kami. Hindi na ako nakakaramdam ng kung ano. Ang gusto ko ngayon ay makaganti sa babae. Anak, tama na. Huwag na nating dagdagan ng isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Anak, ano ang nangyayari sa'yo? Ma, bumabalik na naman tong mga sugat ko. Mahapdi. Sobrang hapdi. Hindi ko rin alam, anak. Maayos ko namang ginawa ang ritual ko eh. May nahanap akong libro noon. Kung ano pala ang gagawin kong masama sa isang tao, ay dodoble ang balik sa taong nakapalibot sa akin. Ayokong may mangyaring masama sa mga apo ko. Hindi ko namalaya na nakasunod na pala si Samuel sa akin. Alam pala nito ang lahat pero wala siyang sinabi. Gusto kong magalit sa kanya pero hindi ko magawa. Magkasabwat sila ni Mama. Mother, anong magagawa ko? Pumunta tayo ng waterfalls. Doon ko tatapusin ang lahat. Sigurado ka ba dyan, Mother? Pinaghirapan mo lahat ng to pero ititigil mo lang? Mas importante sa akin ang anak ko. Ayokong masaktan ko kayo pati na rin ang mga apo ko. Hindi ko na alam ang gagawin, Ma. Hindi ako sigurado kung magagalit ba ako o magpapasalamat sa ginawa niyo.
Patawarin mo kami, pero lahat ng ito ay para sa'yo. Ipinasara muna ni Mama sa mga tao ang waterfalls ng araw na yon para matapos na ang bangungot ng buhay namin. Gumawa ito ng napakalaking bilog gamit ang abo. May iginuhit itong mga linya. Sa loob noon ay nilagyan niya ng maraming kandila. Wala siyang sinayang na oras. Sinimulan niya ang ritual habang ako naman ay nakaupo sa maliit na bilog na ginawa niya. Magkaharap kaming dalawa. Anak, patawarin mo ko. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ako na ang bahala sa iyo. Gaya ng sinabi nito ay ipinikit ko ang aking mga mata. Habang bumubuka ang kanyang bibig ng mga salitang hindi ko maintindihan ay unti-unting gumagaan ang aking paghinga. Hindi ko lang maiwasang hindi maisip ang nangyari sa amin ni Miguel. Nanumbalik sa aking alaala ang ilang beses kong pagmamakaawa sa kanya. Ang ilang beses naming pag-aaway tungkol sa pambababae niya. Sino na naman ang babaeng ito? Nung isang araw ay may tumawag sa'yo. Ngayon ay meron na naman. Ano ka ba naman? Kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Masyado kang praning. Hindi ako magiging praning kung ginagawa mo lang sana ang trabaho mo. Isipin mo ng gusto mong isipin. Wala akong babae. Taliwas sa madalas niyang sabihin sa akin ang nakita ko dahil sa restaurant kung nasaan kami ni Samuel ay naroon din siya. Hindi niya nga magawang dalhin ako sa kahit turo-turo man lang pero ngayon ay sagana ang babae sa lahat ng luho. Kahit nga ang mga anak ko ay hindi ko mabigyan ng mamahaling laruan. Ate, tama na. Hayaan mo na si kuya. Hayaan? Hahayaan ko siya? Hindi pwede. Kung hindi siya masaya sa poder ko, ay mas lalong hindi siya sasaya sa poder niya. Nanumbalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Mama. Napabukas ako ng aking mga mata. Ang lahat ng karma ay bumabalik. Matapos niyang sabihin yun ay malakas na umihip ang hangin. Napatumba si Mama. Anak, pasensya ka na. Kasalanan ko ang lahat. Ma, naiintindihan kita. Patawarin niyo ako dahil hindi ko nakita ang lahat ng ginagawa niyo ni Samuel para sa akin. Anak, hindi lang isang beses kong ginawa yun. Dahil sa galit ko sa kanya ay nagawa ko yun. Anak, hindi niya dapat ginawa yun sa'yo eh. Nang dahil sa kahalayan niya ay nasira ang buhay mo. Ma, kasalanan ko po yun. Labis akong nagtiwala sa kanya. Hindi anak, siya ang may kasalanan. Hindi pa siya nakontento. Nang babae pa talaga siya. Ginawa ko ang lahat para gumaling ka. Nang dahil sa ginawa ko ay bumalik sa'yo ang ginawa kong kulam. Mas dumoble pa ang balik nun sa'yo. Huli ko na nang malaman na mali ang ginawa ko. Ma, hindi kita maintindihan. Ano bang ginawa mo? Bakit bigla ka nalang nagkaganito? Anak, ito lang ang alam kong paraan para mailigtas ka. Ito lang ang alam kong paraan para maayos ko ang lahat. Hinang-hina itong napatingin sa akin. Sa isang iglap lang ay namuti ang kanyang mga buhok. Halos tumanda na ang kanyang itsura. Huwag kang mag-alala anak. Tinapos ko na ang sumpa. Karma na lang ang bahala kay Miguel. Karma na lang anak. Naluluha akong niyakap si Mama. Doon lang ako nagising sa pantasya ko sa buhay. Hindi ako lubusang minahal ni Miguel. Pinakasalan niya lang ako dahil naanakan niya ako. Natatawa ko habang iniisip ang katangahan ko sa kanya. Nang araw na yon ay pinutol ko na ang lahat ng koneksyon na meron kami ni Miguel. Pinakuha ko kay Samuel ang mga bata dahil doon na kami titira kay Mama. Napagtanto kong mas kailangan ako ni Mama kaysa mas kailangan ako ni Miguel. Napag-alaman ko na lamang na ilang buwan ang nakalipas nang mabaril siya dahil sa pambababae niya. Tama nga si Mama, ang lahat ng karma ay bumabalik. Naway kapulutan niyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.